Apostol Pablo, payo niya, huwag niyong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Magpakita ka ng isang halimbawa. Halimbawa sa pananalita, halimbawa sa pag-uugali. At sabi roon, pagsasabi ng totoo. Ano pagsasabi ng totoo? Hindi ka na nga magsisinungaling. Nagsasabi ka ng totoo. O, bibaan ka ba? Meron naman pala, nabigyan na pala. Sabi, wala. Binigyan ka na ba ng papa mo, ng baon? Wala pa. Kayong mga kabataan ang magiging pag-asa ng bayan, ng mundo, ng bansa, kapag kayo'y nabuhay ng nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Kaya ang masasabi ninyong matamis ang mabuhay na naglilingkod sa Diyos. Okay? Magsabi ka ng totoo, itakwilang ang pagsisinungaling. Magsalita ng pangungusap na kamabubuti at angkop sa pagkakataon. Huwag gumamit ng masasamang salita. Ito yung ginasabi sa atin. Gumamit ka ng tamang salita. Huwag yung basta ka lang makapagbitaw ng salita. Ito tayo bilang kabataan. Ito tayo bilang anak ng Diyos. Ito tayo bilang binago ni Kristo. Hindi tayo, kabataan, huwag kang magpakabisi sa mga walang katuturan, walang kabuluhan. Huwag mo sayangin at ubusin ang iyong kabataan. O kaya matanda ka na, mahina ka na, hindi mo na talaga may enjoy ang totoong buhay. Akala mo, nabuhay ka para sa mundo. Hindi. Ikaw ay kaya ka binigyan ng Diyos ng buhay para nakita mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Tama ba? Makita natin lahat. Okay? Sabi rito, huwag gumamit ang masasamang pananalita. Kita nyo naman, ang mga kabataan ngayon, hindi ko naman nila lahat. Pero, wala naman yun dito. Pero mga kabataan ngayon, kung magsalita. Matatapang pa sa magulang, patataas pa ang boses sa magulang. So, paano tayo? Paano natin babaguhin ang mundo? Paano natin sila dadalhin sa harapan ng Panginoon? Walang nakikitang pagbabago sa atin. Hindi mo nakikita kung bakit ka niligtas ng Diyos. Yung pagliligtas ng Diyos dapat sa iyo, ay dapat merong tunay o genuine na pagbabago na nagaganap sa buhay ng ating lahat. Dapat nakikita si Kristo sa iyo. Hindi yung babalikan ka, sasabihin sa iyo, atin ka ng atin doon, wala ka naman na ano. Pati tuloy, pastor, napupulaan, di ba? Kasi ano ba tinuturo sa inyo ng pastor? Hindi naman ikaw nagbabagong buhay, atin ka ng atin doon. Boga Bible ka. So, ang buhay natin hindi para sa mundo. Ang buhay natin ay para sa Diyos. Buhay ninyo. Okay? Tingnan natin ha. Halimbawa sa iyong pag-ugali. Okay? Tingnan natin ha. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Huwag mo hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Salik, sikapin mo maging halimbawa saan? Sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita at sa, nasabi ko na yung pananampalataya, sabi ko na rin yung sa pagsasalita. Ngayon, ang sabi rito ay pag-uugali. Bakit ako sasama sa inyo? Di ba? Ira, ba't pa ako sasama sa inyo, lady? Bakit pa ako sasama? Yung palang ginagawa ko, ginagawa nyo. Ano pa pagkakaiba? Kaya nga, yung ugali pala namin ay ugali din ninyo. Kaya napupulaan tayo. Kaya sabi niya, huwag mong hayaan na hamakin kanino man. Huwag mong hayaan mapulaan ang Diyos sa buhay mo. Naintindihan niyo po ako. Halimbawa sa iyong pag-uugali, mamuhay na may buhay na magandang pag-uugali. Oo. 4:1-3. Oo. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos.
Okay, tingnan natin dito. Sa daigdig na ito. Totoo yun. Ito, sinasabi din ni Apostol Pablo na maging mapagpakumbaba ka, maging mahinaan ka, maging matyaga ka, maging mapagmahal ka. Natutunan mo bang naging mapagmahal ka ba sa iyong kapwa? Naging mapagmahal ka ba sa magulang mo? Naging mapagmahal ka ba sa kapatid mo? O lagi kayo magbangayan, lagi kayo magkaaway? Diba? At sabihin niya, huwag niya kayong atin doon kay Pastor Romy. Lagi na kayo magkaaway ng magkapatid. Yun lang, di ba? So yung